pag-asa. Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. Ang naagap naman, okay? Purihin po ang Panginoon Diyos. Let us welcome the presence of the Holy Spirit today. Glory to God. Magandang umaga kay Ate Roxanne Nunez, ang aga-aga. At kay Pastora Grace Librel at Abigail Kaganda, marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Kay Brother Santiago Merano Valdez ng Palayan City, Nueva Ecija. Sa puso mo mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Magandang umaga po, Dr. Josie Pascual ng City Health Office ng San Jose City, Nueva Ecija, kay Ate Lorna Lambong at kay Ate Sharon Divina Gracia ng Zamboanga City. Hallelujah. At kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija, at maging kay Ate Jessica Rictao. Kumusta ka na dyan? At maging kay Lydia Luner na nasa United Kingdom. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Let us welcome the presence of God, the Holy Spirit. At batiin po natin ang bawat isa. I am blessed. I am blessed. Siya'y nakikinig sa atin, tayo ay kanyang mahal, dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas pagtawag. Sana naman masayang umaga ang ating pong pag-uusapan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po kay Sister Marites Diego ng Bangkag, Lupao, Barangay Burgos. Kay Ate Hannibal Disagon at kay Brother Aldwin Disagon ng General Trias, Cavite. Kay Sister Sandra Yamaguchi, magandang umaga po. I am blessed. Kay Brother J.P. Castillo, magandang umaga na nasa Las Piñas City. Sa puso mo mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Pinagpalang umaga mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, glory, glory. Glory to God. Maging kay Ate Telma Librel ng Barangay Agupalo, Lupao, Nueva Ecija. Tinig sa itaas. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay. Good morning po, Sister Martes Kasugan ng Naik, Cavite. Tinig sa itaas. At kay Brother Jericho Gayod, magandang umaga po. Pinagpala ang araw na ito sa ating lahat. Kay Pastor Abraham ng Santa Maria, Bulacan. Hallelujah. At kay Sister Carmelita Magno ng Barangay Tondo, Sitio Gaspar. Hallelujah. Glory to Jesus. Sa Diyos, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin na at magpapasimula na po tayo ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to God. Kumusta? Kumusta yung ating pagtulog? Punong-puno po ng pag-iingat ng Diyos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Good morning po, Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Magandang umaga, pinagpalang araw po. Hallelujah sa mga kapatid natin na nasa ibayong dagat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay dumudulog muli sa inyo at nagpapasalamat po kami sa inyo pong banal na pag-iingat sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan sa gitna ng krisis ng mundo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan sa maraming problemang dumarating sa amin. Palagi mo kami sinasamahan upang kami maging matagumpay na mananampalataya at matagumpay na mga anak mo. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sapagkat ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay iyong sinasamahan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sinadya man ito o hindi. Patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, at kami po ay inyong gabayan at sinasaway namin ang gawa ng diablo sa aming mga buhay. Sinasaway namin ang mga sakit karamdaman, ang mga problemang ito, Panginoon, ay malusaw sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Anumang bagyo ng buhay ay makakaya namin sa pangalan ni Jesus. Tunay nga po, Diyos, na ang kampo ng kadiliman o ang gawa ng diablo sa aming mga buhay ay
walang kapangyarihan sapagkat kami ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At ingatan niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na gumabay at umalalay po sa amin sa pamamagitan din ng iyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Hayaan niyo po ng umagang ito na punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Panginoon, ng tagalakan sa aming mga puso sapagkat ay panibago na namang biyaya, panibago na namang araw na dinagdag mo sa aming buhay na dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat mula sa labi ng iyong mga anak, mula sa aming mga puso, Panginoon. At sapagkat ang araw na ito ay araw na pinagpala, dakilang Diyos na buhay. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at maging ang mga magtatrabaho, ang aming bansa, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang bawat opisyalis ng gobyerno, Panginoon Diyos, mula sa aming Pangulo, hallelujah, ay ingatan po ninyo. Lalo na po ngayon na ilang araw na lamang ay nalalapit na po ang barangay election. Samahan po ninyo kami, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang Diyos na tagapagligtas. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Magandang umaga kay Brother Danny sa Pigaw ng Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Good morning, kapatid. Doon po sa iba pa po natin mga kapatid na nasa Ibayang Dagat sa Taiwan, kay ate Sister Edeline Arosena, kay Sister Frida Hinton ng United Kingdom, at yung po mga kapatid po natin sa Amerika na nanonood po, hallelujah, at maging mga nasa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Dubai, at marami na pong nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat po sa inyo dyan. Yung maging po mga nasa Hong Kong, may nanonood na po sa atin mula sa Hong Kong, mga domestic helper, mga kababayan po natin nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Hallelujah, glory to Jesus. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas. Isa na namang mainit na talakayan, mga kapatid. Hallelujah, na punong-puno po ng pag-asa. Hallelujah, at gabay ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to Jesus. Purihin po ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas. Hallelujah, glory to God. Kumusta na po tayo? May internet ba tayo? May internet ba tayo? Hallelujah. Ayan, mukhang nabawala ang internet natin, mga kapatid. Hallelujah. Okay, so salamat po sa Panginoon Diyos. Naglolo ko yata ang internet. Pero salamat po sa Panginoon Diyos at tayo sa umagang ito, mga kapatid, ay isa na namang maalab at mainit na salita ng Panginoon ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito na tayo pong lahat ay pinagpala po ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ay napakaganda po ng ating pong pag-uusapan, mga kapatid. Kung kahapon ay nag-aalab at nagbabag at nag-aapoy. Hallelujah. Ngayon din ay maalab at mainit ang mga word of encouragement. Ito po ang maganda po sa ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, sapagkat isa na namang mainit na topic ito para sa kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, pasimulan na po natin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Roma chapter 8 verse 30, mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap po ng pag-uusapan po natin ngayon. Nako, mamimiss ito ng mga wala. Hallelujah, yung mga late viewers po natin, late din ang blessing. Okay, so mainit-init po ito pagka ganitong oras na talaga naman po nag-aalab po mula po sa ating mga puso. Ano po, talagang ang Diyos po kapag pinaparangalan, ang Diyos ay nagpaparangal din. Sabi nga ay ang nagpaparangal sa akin, sabi ng Panginoon, ay kanyang pararangalan. Okay, basahin na po natin ang aklat ng Bible sa aklat ng Roma chapter 8 verse 30. Ito po ang isa sa pinakamasarap na masalitang maririnig po natin mula sa Diyos na buhay. Ganito po ang nakalagay, mga kapatid.
Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Uulitin ko po, ito po ay yung pong ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ay lagi kong bukang bibig, sa umaga, lagi kong binabanggit, I am blessed, I am blessed. Okay. Ang mga pinili, mapalad ka. Ang title po ng ating pag-uusapan, We Are Destined for His Glory. Tinawag po tayo, pinili po tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At ito po ang isang masarap. Dito po sa talatang binabanggit po natin, hayaan po natin ang banal na Espiritu po siya pumagabay po ng ating mga sasabihin. At ito po ay matanim po sa ating mga puso at baunin po natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Ganito po ang nakalagay, mga kapatid. Pinili niya tayo noon pang una at kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay pinawalang sala. Kaya blessed po tayo. Tayo sa dami po ng bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Mapalad po ang bawat isa na tinawag, mapalad ang bawat isa na pinili, mapalad ang bawat isa na itinalaga ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Ito po ang nakalagay. At tayo ay sabi ay pinawawalang sala at binabahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Blessed na po tayo. Dito pa lang sa talatang ito na ating pong binabasa ay blessed na po kaagad tayo. Bakit? Nung tinawag tayo ng Panginoon Diyos, ibig sabihin nakatalaga po talaga tayo. We are destined for His glory, mga kapatid. Tayo na tinawag, pinagpala, pinili, pinagpala. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kung bakit everyday ng ating programa ay sinasabi ko po sa inyo, let us declare the word I am blessed. Sa dami ng tao sa mundong ito, mga kapatid, isa po tayo. Bagamat hindi tayo karapat-dapat sa mga biyaya ng Panginoon, ay pinili pa rin tayo dahil itinakda tayo ng Diyos. Sabi nga ay, nakakatanggap tayo ng mga favor even though na hindi naman tayo deserve para tumanggap ng mga ganitong klaseng pagpapala, ay ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Una, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pangalawa, dahil tayo ay pinili at itinalaga ng Panginoong Diyos sa kanyang maluwalhating paghahari, mga kapatid. Ang mga pinili noong pang-una, tayo po ay napili na ng Panginoon. Tandaan po natin, before the foundation of the world, bago pa itinakda ang lahat ng bagay, tayo po ay itinalaga na ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Glory to God! At ito po ay makikita po natin sa aklat po ng Efeso, chapter 1, verse 4. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Binabasa ko po sa Biblia, ang aklat po ng Efeso chapter 1, verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, we are blessed. Sa dinami-dami ng mga tao na tinatawag ng Panginoon, we are blessed. Sa dami ng tao, bilyon, we are blessed. Kaya lagi ko po sinasabi, we are blessed. Pinili tayo ng Panginoong Diyos. Tinalaga at tinawag para bahaginan ng kaluwalhatian at pinili tayo, natawag tayo at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, tayo ay kanyang pinamaging banal. Yung mga napili, pinili, tumanggap kay Kristo ay nagiging anak niya. Hallelujah! Sabi ng verse 5, tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. So hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dito po maliwanag, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang mga tao na tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya nga nung sinasabi, you must be born again, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nagkakaroon tayo ng bahagi at binibigyan po tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos.
Hallelujah. Pero sa iba po, ito po, ang ibang tao po ay nahihirapan. Nahihirapan po sila na maniwala na ang buhay po natin ay naisulat na ang mga taong pinili ng Diyos ay naitakda na po niya, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Bago palikhain ng lahat ng bagay. Ito lang man po ang masarap. Tayo sa pagkakalikha po ng Diyos ay may kanya-kanya po tayong mga katangian, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Medyo iba po ang pakiramdam ko. Kaya pasensya na po kayo. May sumasakit sa likod ko. Hindi tuloy ako makabuelo. Hallelujah. Kagabi ko pa po ito nararamdaman in the name of Jesus. Nilikha tayo ng Diyos unique. Okay, pag-usapan muna natin yung salitang unique. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang destiny. Pero isa lamang po maganda. May kanya-kanya tayong karakter, may kanya-kanya tayong idinisenyo ng Diyos. Yung blueprint po natin ay tapos na before the foundation of the world. Nakatakda na, kaya nga po thankful po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat, napili mo ako. Panginoon, salamat dahil isa sa mapalad, mapalad yung mga napili, tinawag, hallelujah, tinawag, tapos napili. Kasi ang Diyos tumatawag na maraming tao sa buong mundo. Pero yung mapili ka, ay nako, blessed na blessed ka na, mga kapatid ko. Nilikha tayo in a unique way. Bawat isa po sa atin ay may different fingerprints. Iba't ibang klase po tayo ng fingerprints at unique ang pagkakatawag. Kung tinawag kang ikaw ay mabait, hallelujah, lahat naman ay mabait. Sumasama lamang po ang tao kapag nakakapasok ang dyablo sa buhay po ng isang tao. Maganda po ang pagkakalika po sa atin ng Panginoon Diyos. Tayo po nilikha sa wangis ng Diyos, sa karakter ng Diyos. Ang naging problema lang, napasok po ng dyablo ang paraiso noong panahon po ni Adan at ni Eva, mga kapatid. So, subalit sa magandang sitwasyon po ngayon, ang pagkakapili po natin ng Diyos sa atin, ang destiny po natin ay nakasulat na. Dapat magde-end ang buhay natin ay glorious, maluwalhating pagtatapos. Paano ba natin makakamit ang maluwalhating pagtatapos? Dapat, hallelujah, ay mananatili tayo sa Panginoon. Hanggat tayo'y nananatili sa Diyos, sa kanyang layunin sa ating buhay, magtatapos po tayong maluwalhati sa Panginoon sapagkat bawat isa ay binigyan ng kalayaan, binigyan po tayo ng free will. Nasa ating desisyon kung magpapatuloy po tayo. Nasa desisyon po natin kung mananatili po tayo. Nasa desisyon din natin, mga kapatid, kung tayo ayaw na nating makinig ng salita ng Panginoon Diyos. Kung gusto nating lumabas, desisyon na po natin yan. Pero yung nananatili, ang sabi po dito ay magtatapos ng may kaluwalhatian, mga kapatid. Hallelujah! Lahat ng genuine believers na kay Kristo, isang araw ay makasusumpong ng matinding kaluwalhatian sa piling ng Diyos. One day, when we will meet Jesus, kapag nakatagpo na natin ang Panginoong Jesucristo, isang araw, mararanasan natin yung kaluwalhatiang itinalaga ng Diyos sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak, at ibabahagi din sa atin sa tamang panahon. Isang bagay, ang sabi ng Panginoon Diyos, we are destined to be led to the Savior. Itinalaga po tayo para mapunta sa ating tagapagligtas, makapiling ang tagapagligtas. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kapatid, mapapansin po natin dito po sa ating talatang binabasa, yung mga taong hindi sumasampalataya na binulag ng kasamaan ng mundong ito, na hindi nila makikita ang liwanag dahil sa hindi sila nakinig, naniwala ng magandang balita patungkol kay Kristo, patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, na siyang larawan ng Diyos, si Kristo na larawan ng Diyos. Kaya nga pumapalad din po yung mga naon ng tao nung bumaba si Kristo. Nakita nila ang Diyos ng face to face sa anyong tao. Bagamat hindi nila na-recognize, marami po tao nung araw hindi po na-recognize si Kristo. Hallelujah. Kaya ang pagkakakilala po ng iba ay propeta lamang.
Hindi po, si Kristo ay dumating bilang tagapagligtas, Savior of the world. Hallelujah! At ito po ang isa pong matindi pong ating pinag-aaralan po ngayon. Hallelujah! Tayo po ay mapalad, tayo ay tinakda ng Panginoong Diyos na dalhin. Ang ating tagapagligtas ay dalhin tayo sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos, mga kapatid. At sino man yung pagkakatalaga sa atin. Kanina nakita ko po yung comment ni kapatid na Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Ay babasahin ko pa po yung kanya pong sinasabi po sa atin. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 38. Hallelujah. Ito po ang nakalagay, mga kapatid. Babasahin ko po ng maliwanag po sa inyo. Sapagkat natitiyak kong, sabi niya dito, natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Glory to Jesus. Bibigyan ko po ng punto ito. Mga kapatid sa Panginoon, nung tinawag ka ng Panginoon Diyos, nung pinili ka ng Panginoon Diyos, at nung gusto kang gamitin ng Diyos sa anumang kaparaanan, hallelujah, walang sino mang tao. Sabi ko nga po sa inyo, walang sino mang tao ang pwedeng humusga sa'yo, walang sino mang tao ang pwedeng pumigil sa'yo. Kapag ikaw ay itinakda ng Panginoong Diyos na gamitin sa kanyang ministeryo, walang sino man ang makapipigil nito para sa kapurihan ng Diyos. Sa mga dumaranas ng mga sakit karamdaman, walang makapipigil nito kapag gusto kang pagalingin ng Diyos ngayon. Sa mga may problema, hallelujah, na hindi na malaman ng solusyon, pero kapag tayo'y nakipag-isa kay Kristo, maniwala po kayo, walang makapipigil sa matinding plano ng Diyos sa buhay po nating lahat. At isa ang pinakamatindi rito, maaaring sabihin ng iba, iyabang. Alam niyo naman yung mga negatibong tao, pag umaangat, ang tawag nila kayabangan . Pagka pinapaganda ng Diyos ang buhay ng tao, ang ginagawa ng iba, mayabang. Hindi po. Kapag ang destiny mo, ayon sa blueprint na ginawa ng Diyos, bawat individual ay may blueprint ang Panginoon. Mayroon ng disenyo bago pa nilikha ang mundo. Kung ikaw ang destiny mo sa pagdaan ng panahon at proseso ng Diyos, pinayaman ka ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, walang makakapigil sa iyo. Hallelujah! Victory! Katulad po ng pagkakatawag po ng Panginoon Diyos sa buhay po natin, marami po ang nagko-question. Marami po nagko-question. Sabi nila, so grabe naman to si Pastor Alex, brutal kung mangaral. Disenyo nga po ng Diyos . Radikal kung tawagin nila, disenyo nga po ng Diyos. Hallelujah! Ito po yung sinasabi ng Lord. Sino? Ang tanong dito. Sabi ni Pablo, natitiyak ko. Naku, grabe. Kita yung si Apostol Pablo, binigyan niya na agad ng garantiya. Natitiyak ko kung nawalang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sinong tao? Sa mundong ito, kahit dyablo, hindi niya tayo maihiwalay kung tayo ay pinili ng Diyos. Ang sabi ng talata pa ng Biblia, walang sino mang makapaghiwalay sa atin, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos kapag pinili ka ng Diyos, kapag pinili ka ng Diyos at nanatili tayo sa Diyos, sang araw ay makakamit natin ang kanyang kalawalhatian. Victory! Ito po yung paninindigan ko po ito . Kahit paanong sabihin sa akin ng tao sa lipunan, kahit paanong gawin nila sa akin, hindi ninyo mananakaw sa kamay ng Diyos. Ay binanggit dito, yung mga kapigatian ba, yung kamatayan ba,
o yung kasalukuyang sitwasyon ha, yung ba'y makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yung problema ba? Yan ba'y makakapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yung mga dila ba na nananakit sa atin, nagsasalita ng masasama, makapaghiwalay ba yan sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos na buhay. Mga kapatid sa Panginoon, ito po ay isang matinding salita ng Diyos. Ano po, sabi ko nga po sa inyo, mainit na naman yung pag-uusapan po natin. Kahit sinong magtangkapan na tayo'y palayuin sa Panginoon Diyos, wala na pong magagawa ang mga yan. Nakatakda po tayo para sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah! We are destined. Sabi nga dito, yung destiny natin ay patungo sa ating tagapagligtas. Hallelujah. At ang isa pong pinakamasarap po dito, sabi dito, hallelujah. Hanggat tayo'y nananatili, ang pagtatapos ng buhay natin ay maluwalhati, uulitin ko, ang pagtatapos ng buhay natin ay magiging maluwalhati hanggat tayo ay nananatili sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa, we are destined to be redeemed. Nakatalaga po tayo para iligtas po tayo mula sa pagkaalipin. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Ito po ang babasahin ko sa inyo. Bago pa dumating ang panahon sa pananampalataya, tayo ay kinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Hallelujah. At dahil sa inyong pananalig, verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Glory to God. Mula po nang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, sino mang tao tatanggap sa Panginoong Hesukristo, sino mang tao nakikilala sa ating sa Panginoong Hesukristo, hallelujah, at ipamumuhay si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, marami po sa atin ang maliligtas mula sa pagkaalipin. Marami, alipin ng kasalanan, maliligtas ka. Alipin ng sakit karamdaman, magkakaroon tayo ng kagalingan. Victory! Ay ito, pinakamasarap pakinggan, yung lahat ng alipin ng pagkakautang ay makakalaya sa pangalan ni Jesus. Yun yung masarap eh. Di po ba? Hanggat tayo, bless nga tayo, kaya sabi ko nga po sa inyo, bless tayo nung tinawag tayo ng Panginoon, pinili among the billions of people na tinatawag ng Panginoon. Among the billions, napili tayo, bawat isa po sa atin na naririto na pinili, tinawag tapos napili. Grabe naman ang Diyos. Ay nako, sabi ko nga po sa inyo, sa oras na ito, ibang usapan na naman ito mga kapatid. Bless na bless po talaga tayo mga kapatid na tinawag ka ng Panginoon, napili ka ng Diyos at walang makapipigil sa'yo. Kung gaganda man ang buhay mo, walang makapipigil sa'yo. Yung free will ng pagpili. Kaya nga kung pipili din lang tayo ng direksyon ng buhay, piliin na natin si Kristo sa ating buhay. Pag ang pinili mo ay paglayo, ay hindi ho magtatapos sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi sa kadiliman po magtatapos. Piliin na natin ang Panginoong Hesus para isang araw, sabi nga, magiging kamukha natin si Kristo. Ito po mga proseso pong pag-aaral po natin mga kapatid. Ito po'y paghubog sa ating pagkatao. Yung mga salitang naririnig natin ay paghubog ng Diyos para po sa atin, para isang araw, kung bumalik na si Kristo mula sa langit at kukunin niya ang kanyang mga anak, aba ay mapalad po tayo'y makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah! I love it! You guys are so great! Purihin ang Diyos! Dahil sa mga desisyon po natin ng pagtanggap kay Kristo, ganito po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ang hindi alam ng iba, bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ang ating pong future ay hawak na ng Diyos. Subalit kapag ang isang tao ay lumabas sa plano ng Panginoon, wala na pong magagawa ang Diyos. Bakit po kanyo? Binigyan po tayo ng kalayaan na pumili, binigyan tayo ng kalayaan na magdesisyon,
Binigyan tayo ng kalayaan na mag-decide para sa ating sarili. Kaya ang tao ay napapahamak dahil sa mga maling desisyon. Ang mga tao ay nadidisgrasya dahil sa maling pagpapasya. Ang mga tao ay nagkakamali at bumabagsak ang buhay dahil sa mga maling kaisipan at maling pagpapasya sa buhay. Alam niyo yung karanasan ko na ibabahagi ko po sa inyo pa konti-konti sa bawat araw na tayo po nag-aaral. Nung narinig ko na ang salita ng Diyos at muli kong binaliwala po ito, sabi ko nga po sa inyo, dahil lumayo po at lumabas ako doon sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, malaki pong disgrasya ang nangyari sa aking mga buhay. At halos itakwil ko na ang buong mundo. Kaya pag lumabas po tayo doon sa plano ng Panginoon, maniwala po kayo. Ay nako, ito meron akong sample patungkol po dyan. Yung blueprint po na tinatawag. Alam nyo ba dito sa Pilipinas, most of the houses in the Philippines are out of the plan. Wala po sa plano, inisip lang ng tao. Hindi na i-drawing, hindi na i-disenyo. Basta yung karamihan ng bahay na naitayo na walang ika nga po ay disenyo ng isang arkitekto. Nako, maniwala po kayo, pagdating ng bagyo, kadalasan ito po ang unang gumuguho kapag dumarating ang kalamidad. Pero yung mga bahay na naka-blueprint, mga building, yung mga malalaking bahay na talagang inilagay sa ayos, nakadesenyo ng maayos, matitibay. Ganito po ang gusto ng Diyos. Tayo'y nakadesenyo sa plano ng Diyos, pero kapag tayo gumawa ng panibagong disenyo, kapahamakan po ang mangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung bakit marami sa ating minamalas, kung bakit marami sa ating nagkakaproblema, dahil lumalabas tayo sa plano ng Diyos. Isang ka ba naman nakakita ng bahay? Meron nga ako nakitang bahay, walang poste eh. Akita niyo, pagdating ng bagyo, madali po itong magiba. Kasi nga, hindi po nakaayon sa tamang plano, mga kapatid ko. Bago pa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nakadisenyo na po tayo para sa kanyang kapurihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng bagay na ginagawa po natin na dito yung nakikita po natin, katulad po ng mga kaganapang nagaganap ngayon sa buong mundo. Kanina lamang po, kasi bago po mag-program, pagka Martes, Huwebes at Sabado, may isa pa po akong program bago po tayo sumalang sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Kanina po may nagbabahagi ng salita ng Diyos na kasi may mga nagme-message ng mga Kristiyano. Yung nangyayari sa buong mundo po ngayon, tandaan po ninyo, nakadisenyo na po yan, mga kapatid. At wala po tayong dapat katakutan. Ang gawin po natin, magsipaghanda po tayo. Ito na po yung tamang panahon para magbabad tayo sa salita ng Diyos. Ito na po yung tamang panahon para lalo tayong kumapit sa Panginoon Diyos. Hindi po ito panahon ng debate, hindi po ito panahon ng pagalingan, hindi po ito panahon ng paramihan ng miyembro, hindi po ito ang panahon para magpayaman ng magpayaman. Dapat tayo ay magpapayaman, una ay sa salita ng Diyos. Hindi ito ang tamang panahon. Ito'y panahon ng pagbabalik loob ng mga tao sa ating Diyos. Nalalapit ang wakas ng mundo, pero papaano yung mga taong wala kay Kristo? Isipin ninyo, sa pagsamba na lang, nako, eto na naman tayo. Radikal nga po tayo. Anong gagawin natin? Gusto ko pong marating ng mga tao, lalo na doon sa mga sumasamba, sa mga miyembro ng iglesia, ang kinaaniban po natin o kinasamahan po natin, makarating tayo sa dulo ng may kaluwalhatian. Mahirap na dumating tayo sa dulo na puno ng kapighatian. Ang disenyo niyang Diyos sa atin ay makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa kanyang pagparito. Mga Pilipino, masyadong relax sa sitwasyon ng mundo. Relax na relax tayo, hindi yung ibang mga believer, lalo na yung mga believer, mga kapatid na palibasa kasi yung iba hindi nag-iintindi ng salita ng Panginoon pag sumasamba, yung iba hindi nagbabasa ng Biblia, kaya hindi nila alam yung nangyayari sa takbo ng paligid ng mundo. Mga kapatid, ang sabi ng binasa natin kanina,
Sa Romans 8:38, sino bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kapigatian ba, kalamidad ba, kamatayan ba, o anumang bagay? Mga kapatid, yung pinag-aaralan po natin ngayon ay isang paghahanda. At mga nagdaang araw ay isang paghahanda na dapat tayo'y madatnan ng Panginoong Diyos na maluwalhati at naglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos tayong destiny natin ay makalaya mula sa alipin ng kasalanan, makalaya sa alipin ng mga kahirapan. Ito ang plano ng Diyos. Hindi ito nakikita ng iba, nagtatamaran pa, papalapit na si Kristo, marami pang tamad sumimba. Papalapit na ang pagbabalik ni Kristo, marami pang hindi nagbabasa ng Biblia. Malapit na ang wakas ng mundo, marami pa sa atin ay nagre-relax. Mga walang takot, pero pag naririyan na, baka manginig po tayo pag nakita natin si Kristo ng harap-harapan. Ito po ang isang malungkot na realidad na nangyayari po sa takbo ng mundo, sa sistema ng mundong ito na maraming tao. Maraming tao, hindi ho nagpapakita ng takot at hindi nagpapakita ng pananabik sa pagbabalik ni Kristo. Yung nagme-mensahe nga po kanina, sabi ko, hindi ho ako nagkaroon ng time dahil aabutan po ako ng time natin. Kaya nga ho, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, marami ang manginginig. Hindi tayo nakadesenyo para maging alipin ng mundong ito. Tayo'y nakadesenyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nakadesenyo para iligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin ng sistema ng mundong ito. Victory! Hallelujah! Pangatlo, tatlong bagay lamang po kasi pag-uusapan po natin. Uulitin ko yung una, we are destined para po makarating sa ating tagapagligtas, makatagpo ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangalawa, nakadestin po tayo o yung ating destinasyon, yung dulo, yung ating paglalakbay, makarating po tayo doon, mapalaya tayo mula sa lahat ng pagkaalipin ng kasalanan, kahirapan, sakit, karamdaman at anumang uri ng pang-aalipin ay walang kapangyarihan sa atin kapag si Kristo ay nasa buhay natin. At ang isang pangatlong pinakamatindi po sa lahat, tayo ay nakadestin para maging mga anak ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Liit ng Bible na binabasa ko eh. Oh. Babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Galatians chapter 4, verse 6. Upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hallelujah! Glory to Jesus! Ito yung sinasabi ko nung nakaraan sa aklat ng Roma chapter 8 verse 14. Malalaman mo kung sino ang anak ng Diyos, yung sinasamahan ng Espiritu Santo. Ito sinabi ng Galatians chapter 4 verse 6, upang patunayan kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis doon sa isang lugar. Ako'y pupunta sa Ama at isusugo ko ang pinangako ng Ama, ang Espiritu. Kaya pag walang Espiritu ng Diyos ang isang tao, ibang Espiritu meron yan. Hallelujah. And tuloy po natin sa verse 7. Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Glory to God. Ay kasarap pakinggan yung tayo ay maging kabahagi. Kaya nga sabi ko sa inyo nung mga pangangaral po natin nung una, ano man ang meron kay Kristo, meron sa atin. Bakit? Tayo po ay tagapagmana. Naging tagapagmana ng Diyos ng kanyang maraming kayamanan, hindi lang dito sa lupa, maging sa kalangitan. Ay bakit ko nasabi pati kalangitan? Kung makarating po tayo sa langit, lahat ng inihanda ng Diyos doon. Hindi ba sabi ng Panginoon Jesus, ako'y pupunta doon sa Ama? John chapter 14 verse 2, balikan lang natin to, paalala lang. Sabi ng Panginoon Jesus, ako'y babalik sa Ama. Saglit akong pupunta doon, ipaghahanda ko kayo ng tahanan doon sa langit sa piling ng Ama.
Hallelujah. Hindi ho ba yun ay isang pangako na kung ano ang meron kay Kristo, meron din tayo habang tayo'y nananatili kay Kristo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ano po isipin nyo, sino ba tayo para isipin ng Panginoon? Tayo'y galing lamang sa alabok. Pero dahil sa kanyang matinding pag-ibig, ipinag-isipan tayo ng... Isipin mo nilikha sa alabok. Tayo yon. Tapos pinag-isipan ng Panginoon, pinagplanuhan ng magandang plano. Ano ginagawa ng ibang tao? Lumalabas sa plano ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Parang ganito, sa mga karsada, bilang driver, tayo po ay nagmamaneho ng sasakyan. Pagka minsan nagkamali tayo ng pasok, do not enter, at pinasok po natin, huli ang kalalabasan po natin. Tama naman do not enter, tapos pinasok mo, di huli. Tapos sabi nung araw, one way, pinasok mo, di huli. Pag sinabi ng Diyos na ganitong direksyon, doon tayo lumakad at tiyak na tayo ay mapapabuti. Ay nako, ito po yung isang kalungkutan po natin mga kapatid sa mga panahon pong ito. Hallelujah. Ituloy po natin ng pag-aaral. Kaya nga, sa aklat ng Hebreo, nagbabasa po ako sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 15. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Ayan. Noong Old Testament, lumang kasunduan. So gumawa ang Panginoon Diyos ng bagong kasunduan, the New Testament. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag. Uulitin ang binanggitan mo, mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Mga kapatid, magkaliwanagan tayo ko. Magkaliwanagan po tayo. Ito, babasahin ko po yung parting dulo Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Grabe. Bibiliin nyo, ang tindi ng pangako ng Diyos, walang hanggang pangako. Matinding pagpapala. Ay di ho ba dapat dito pa lang sa lupa nararanasan natin yung matinding pagpapala? Sa totoo lang po, nagmamanifest po ito sa buhay ng inyong lingkod. Nagmamanifest din ito doon sa mga taong totoong naglilingkod po sa Panginoon Diyos. Maniwala po kayo, ibinagkakaloob ng Lord dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin ang matinding pagpapala kapag tayo po ay nanatili sa pagkatawag ng Panginoong Diyos. Sapagkat si Kristo ay namamagitan po sa atin sa ating Ama. Hallelujah. Siya na lamang po yung tagapamagitan sa kasunduan. Nangako po ang Diyos. Bago pa nilikha, may pinangako na siya. Hindi pa natin nakita ng face-to-face ang Diyos, pero dito sa mga pangako niya, sa mga testamento ng Panginoon na binabasa natin mula sa Lumang Testamento hanggang sa Bagong Testamento, makikita natin kung gaano katindi ang mga ipinangako ng Panginoon Diyos na ating mararanasan. Matindi ang pangako ng Diyos na sa bawat anak niya na mananatili sa kanyang plano, matinding karanasan. Kaya hindi nararanasan ng iba yung magagandang plano ng Diyos kasi lumabas tayo doon sa blueprint ng Panginoon. Lumabas tayo doon sa plano ng Diyos. Kaya marami sa atin ang hindi nakakaranas ng magandang buhay, kaya marami sa atin ang hindi nakakaranas ng masaganang pagpapala at biyaya at kung ano-anong dahilan ang ginagawa para masabing pinagpala ng Diyos. Pero ang totoo, kitang-kita ang kahirapan dahil sa mga paglabas natin o pagsuway natin sa mga plano ng Diyos. Tapos magrereklamo tayo. Bakit kaya ganitong buhay? Isipin mo ano bang plano ng Diyos? O isang plano. Bakit ko po pinagdidiinan ng pagsamba? Ito po ay araw na pinagpala ng Panginoon. Pag binalikan po natin to sa Exodus, yung itinuro ng Panginoon Diyos sa mga Israelita, 6 na araw kayong magtatrabaho. Ito yung plano ng Diyos. Ulit. Ulit para sa makukulit. Ulit, para sa makukulit. 6 na araw kayong magtatrabaho, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos.
At sa ikapitong araw, kayo'y mamamahinga. Yung pamamahinga ay araw ng pagsamba para itinalaga ng Diyos para sa kanya at pinagpala niya ang ikapitong araw, binanal niya ang ikapitong araw. Tandaan nyo, pag sinabing binanal ang ikapitong araw, lahat ng susunod na araw ay magiging banal, mga kapatid ko. Pero dahil binabaliwala ng maraming tao ang mga ganitong utos ng Panginoon Diyos, lumalabas tayo sa sinasabi ng Diyos, lumalabas tayo sa plano ng Diyos, kaya ang nangyayari po sa atin ay disaster ang buhay. Pag sinabi ng Diyos, sinabi po ng Diyos. Anong ginagawa ng tao? Lumalabas sa plano ng Diyos. Binabago ang salita ng Diyos. Isipin nyo, maunawaan naman ako nulod. Nila, wala naman sa Bible yun eh. Wala naman sa Bible na ikapitong araw-araw ng pamamahinga. Pinagdidiinan ko ito kasi nasa salita ng Diyos. Hebrew 10:25, huwag niyong kalilimutan o kaliligtan ng mga pagtitipon. Sapagat nalalaman natin na nalalapit na ang araw ng Panginoon. Nalalapit na ang araw ng Panginoon. O anong ginagawa ng iba? Relax. Anong ginagawa ng iba pag linggo? Nasa mall. Anong ginagawa ng iba pag linggo? Nasa outing. Tapos magrereklamo, bakit kaya ganito ang buhay ko? Sino may kasalanan? Nakadesenyo na po tayong pagpalain at pasaganain ng Diyos. Ang problema po ay nasa atin. Wala na po sa Diyos. Sa totoo lang, nakaayos na po ang Diyos. Tayo po ang nagkakaproblema, yung mga tao, ayain mo yan, maniwala ka, mga ngatwiran pa. Nakaw! Pagka sinabi mo, bakit di ka nagsimba? Ang daming katwiran. Dito po ako nagpo-focus kasi ito na lamang po yung natitiran nating kaparaanan. Ito na lamang yung natitiran nating pag-asa. Kinakalimutan pa ng maraming tao. Isipin mo, di ho ba may mga manggagawa ng Panginoon na nagpapagaling, dinudumog ng tao? Ay, kahit pag gumaling ka sa karamdaman, sa cancer, kahit pag gumaling ka sa leukemia, sa diabetes o anumang uri ng sakit, pero yung kaluluwa mo hindi gumagaling, hindi ka rin makakarating sa kalangitan. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kahit paanong himala meron tayong maranasan dito. Ang kinakailangang himala natin ay magbago ang ating mga buhay. At isuko natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Iyon ang pinaka-importante, mga kapatid ko. Anin mo ang yaman sa mundong ito kung tayo na may mapapahamak patungo sa impyerno. Hindi ganito ang plano ng Lord. Ang plano ng Lord, makasama natin si Kristo, makita natin ang kanyang kalwalhatian at ibahagi ang kalwalhatian na meron sa kanya. Hindi naman masama magtrabaho, pero yung para sa Diyos, para sa Diyos. Yung kay Cesar ay kay Cesar at yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Wag naman nating ibigay yung sa Diyos kay Cesar. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Gumagawa siya lahat ng kaparaanan. Hindi pa ho tapos ang Panginoon. Kahit nasa langit, nag-i-intercede pa rin siya sa pamamagitan natin. Idinadalangin tayo, pero tayo ang may problema. Tayo po'y nakadesenyo to rule with God para magharing kasama ng Diyos. Isang araw mapapag-usapan po natin yan, yung patungkol po sa pagbabalik ni Kristo, mga kapatid. Lalo po ngayon, magulo po ang mundo, baka hindi niyo alam. Nako, maniwala po. Yung iba pong parelax sila, baka hindi niyo po alam ang sitwasyon ng nangyayari po. Baka sabihin mo, sobrang naman talino nito. Ay, hindi po. Sinasabi ko po sa inyo, maging aware po tayo sa nakaganapang nagaganap sa buong mundo. Hallelujah! Hallelujah! Huwag tayong parelax-relax. Sasamba lang, kinatatamaran pa. Pagbabasa ng Bible, kinatatamaran pa. Prayer meeting, kinatatamaran pa. Paano na tayo, mga kapatid, pagdating ni Kristo? Paano tayo? Ano kaya ang sitwasyon natin pagdating ni Kristo? Nga, pag wala po tayong alam patungkol sa Kanya.
Dapat po nating makita. Sa Efeso chapter 1 verse 4, binasa po natin kanina, bago pa nilikha ang mundo, nakatalaga na po tayo para kay Kristo. Ang problema ng maraming tao sa mundo, lumabas, ulitin ko, from Adam. From Adam. Ang disenyo po niyan, dapat magtatapos po yan sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tao. Ano nangyari? Lumabas yung marami na tao sa plano ng Diyos, kaya po yung napapahamak. Kasi binigyan po tayo ng free will. Binigyan tayo ng kalayaang pumili at yung kalayaang ito ang nagpapahamak po sa atin. Kapag nagkamali po tayo ng pagpapasya, ito ang magdadala ng kapahamakan sa buhay po natin. Dahil sa sobrang kalayaan po natin, ito yung nagdadala ng kapahamakan sa atin. Kaya bago maging huli ang lahat, pumili na po tayo ng tamang destinasyon, mga kapatid. Marami po kasi ngayon natutulog. Kahit sa pagsamba, natutulog. Mulat ang mata pero ang puso ay natutulog. Iyan ang sitwasyon ng maraming Kristiyano sa kapanahunan po ngayon. Kaya kapag hindi po tayo gumising, malaki po ang magiging problema po natin, mga kapatid ko. Hallelujah! At sa umagang ito, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Glory to God! Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sapagkat nais naming magpasalamat na sa dinami-dami ng tao ay isa po kami sa inyong napili at binigyan ng pagkakataon upang magharing kasama mo sa tamang panahon. Nawa o Diyos, sa iyong pagbabalik, madatnan mo po kami na naglilingkod po. Nawa po o Diyos, sa pagbabalik mo, Panginoon, maranasan namin ang buhay na walang hanggan. Pasalamatan siya. Alisin mo po lahat ng balakid sa buhay po namin, Panginoon. Tatayo pa rin kami. Sabi mo nga po kay Moises, stand still and see the salvation of the Lord. Ano man ang sitwasyon ng buhay, matuto kaming magtumayo at manampalataya sa iyong mga pangako. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Napakabuti mo po sa buhay namin. Salamat sa mga matatyaga mong anak. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ingatan niyo po kami sa aming pagtatrabaho ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. At dumadalangin po kayo. Dumadalangin po kami. Dumadalangin po kami, Panginoon, ng iyong banal na pag-iingat at kalakasan. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Amen and amen. Tayo ay kanyang mahal, siya ay tapat at banal. Hindi ako makabuelo masyado, masakit yung katawan ko. Tawag niya ang pakinggan, salita buhay sa puso mo, mapagkailanman. Grabe. O makita-kita po tayo sa araw ng pagsamba, ha, mga kapatid. Yung alam niyo ba yung binanal ng Diyos, pinagpalang araw. Yun po yung araw ng pagsamba. Maraming salamat po sa ating mga kapatid dyan sa Panginoon, kay Kagawad Ani Garcia. Oy, nagpapasalamat po kay Kagawad Cherry Bugayong kahapon ng San Francisco, Llanera. Kagawad po siya ng Llanera, bayan ng Llanera. Salamat sa iyong treat kahapon. Nagkita po kami. Kaya nga, I'm blessed. At kay Kagawad Ani Garcia, magandang umaga po sa inyo po lahat dyan, sa ating mga kapatid sa Panginoon, kay Pastora Grace Libril, sa Sapigaw Family, hindi ko na po kayo maisa-isa, Sapigaw Family, Agustin Family, Johnson Family, Cardona Family. Ay, magandang araw po kay Brother Bernardo Marcelo from Isabela. Magandang araw po, kumusta po kayo? Welcome po sa Tinig sa Itaas.
Salitang buhay sa puso mo magpakailan. Welcome po doon po sa mga bago po nating kasama po rito nanonood at nakikinig at sumusubaybay po sa ating pong programa. Kay Ate Marites Kasugan ng Nai Cavite, kay Nanay Dorina Escobar, sa Escobar family, maraming pong salamat sa inyong lahat dyan. Kila Nanay Leia, kay Reggie, Ruben Ramos, Bernadette Ramos, Marilo Ramos, puro Ramos. Kay Sister Alexis Agustin, kumusta po kayo dyan? Marami pong salamat. We receive the blessing of the Holy Spirit. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Sa Blessed Thursday, Sa itaas kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribelas Bataan. At sa ating mga kapatid na nasa ibang ibayong dagat, salamat po sa inyo. Maging matatag po tayo, madatnang po tayo ng Panginoon na naglilingkod. Kahit anong hirap ng buhay, kaanong sakit na nararamdaman po natin, magpapatuloy po tayo. Walang makakapigil sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na. Kahit pa yung mga tismoso na yan, hindi nila tayo maihiwalay sa Diyos. gabay, tinignan mula sa iyo. Dahil sa sunan sa itaas, magtawag niya ang pakinggan. At sa mga Soto family, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ang araw ng Huwebes. God bless po sa ating lahat. Ay sa mga magtatrabaho, ingatan po kayo ng Panginoon. Gabayan kayo ng Banal na Espiritu Santo. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong Magandang umaga, Pastor Jorvin Coloma ng Gimba. Ng Tarlac ito, Victoria Tarlac. dahil siya'y tunay. La 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 la. Maraming salamat po. Gabayan tayo ng Diyos sa ating mga gagawin ngayon. Patnubayan po tayo ng Panginoon at bigyan ng kalakasan, ilayo sa anumang sakit karamdaman. Ang tagumpay ay kay Kristo, mga kapatid. Kaya niyang wakasan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Kay Sister Divina Vicente, magandang umaga from Burgos. Nelly Sapigaw. Kay Ate Joy Sapigaw, maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan. Sa mga kapatid po natin sa iba't ibang panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay hindi ko po nababati yung mga taga Isabela, taga Zambales, Anne Ibuen ng Zambales, Warner Alimuro ng Zambales, at yung mga taga Cotabato City sa South Cotabato. Nakakalimutan ko na po pati, sa dami na po nila na hindi ko po nababati. Pasensya na po kayo. Kung hindi ko po na-mention ng gusto ang inyong mga pangalan, pasensya po kayo. Kay Brother Arnold Romero, hallelujah, pasensya na po sa inyo pong lahat dyan. Hindi ko po kayang batiin lahat sabay-sabay, mauubos ang oras po natin. Ang i-highlights po kasi natin dito ay ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat po at magpapaalam na po ang inyong abang lingkod. Magkita-kita po tayo sa araw ng bukas. At nalalapit na po ang pagpunta natin ng Bataan. Kaya maraming salamat. God bless po. Ingatan po kayo ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos. Huwag kang bibitaw, kapatid. Pinagpala, ano man ang problema, tanda mo lagi, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po itong nararamdaman ko sa akin tagiliran, pero something, hindi po ito sa akin sakit na ito. Nararamdaman ko lamang po ito. Pero may taong nangangailangan po ng kagalingan. Na may bahagi ng katawan na sumasakit. At kung sino man po ito, kapatid, dumadalangin ako sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na mapalaya ka sa anumang sakit karamdaman na dumapo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Salamat po, magpapaalam na po ang inyong abang lingkod sa pangalan ni Jesus.